So bagong lahat, nung last time, second overall pick. Ito naman, last 10 na naging number 1 overall sa NBA at kung ano nga ba ang nangyari sa kanila. So wala na ako mai-intro kaya diretso ko na nung 2015. Ang number 1 nun si Karl Anthony Towns na pinili ng Minnesota. Dalawang sunod na taon na napunta sa Minnesota ang first overall. Yung 2014 si Andrew Wiggins bilang part ng Kevin Love trade. Si Towns ang consensus na number 1 pick noong 2015. Nag-average naman siya sa kanyang rookie season ng 18 points, 10 rebounds, 54 and 34%. Yun nga lang, hindi niya madala ang Minnesota sa playoffs. Kailangan pa ng Butler on 2018 at Anthony Edwards ng 2020. Na after naman ng 9 season sa Minnesota, na trade itong si Towns sa Knicks, naging 5-time All-Star, 3-time All-NBA team member, 2016 Rookie of the Year, 3-point contest champion ng 2016, may career average na 23 points, 11 rebounds, 3 assists, 52 and 40%. Consider naman talaga siya na best shooting big man ng NBA and best season talaga niya sa Knicks. Kaso nga lang, dun siya parang nasira, naging oh my god. Sa 2016, ang paborito ng lahat si Ben Simmons, 2 taon na rookie ng NBA. Marami kasi talagang drop steal noong 2016. Si Domantas Sabonis, Piolo Pascal Siakam, DeJounte Murray, sama ko na kasi naging All-Star, Jaylen Brown at Brandon Ingram. Si Ben Simmons ang isa sa pinaka-hype na player na pumasok sa liga. Hype naman kasi talaga. Hindi lang siya naglaro ng drop year dahil nagkaroon siya ng injury. Pero ito pala yun, mali pala ako dati, hindi pala si Bill Simmons ang may sabi nito si Colin Cowherd. Nang sinabi niyang pwede nang mag-retire si LeBron dahil meron ng Ben Simmons. Ganong ka-hype itong si Ben nung mga time na yon. Nabuti na lang hindi nakinig si LeBron at hindi agad nag-retire. Naging 3-time All-Star sa Sixers si Ben Simmons, naging All-NBA team member at isa pa All-NBA defensive team member. Nasa triple-double machine din naman si Bentot. 12 nung rookie season niya. Siya din ang nanalong Rookie of the Year na tinalo niya si Donovan Mitchell. May total siya na 32 triple-double sa paglalaro niya sa Sixers. Siya rin yung player na nagreklamo at nagtampo na hindi napili bilang All-Star nung rookie season niya. Nagkatotoo pa yung sinabi ni Kobe na magiging problema sa karir ni Ben Simmons ang hindi niya pagtira ng jump shot. Lalo na sa mga guards ngayon na mga 3-point shooter na ang nasa point guard position. Nang 2021 na nakapasok ang Sixers sa playoffs, doon nasira ang karir ni Ben Simmons. Ginawa yung hack aben tactics na siya yung pinapaul ng kabilang team para makahabol. Nagkasunod-sunod pa yung problema ni Ben Simmons sa kanyang team, tapos na-trade pa siya papunta sa Nets na nagkaroon din ng injury hanggang sa binay-out na rin naman siya ng Brooklyn. Naglaro pa siya sa Clippers na ngayon naman ay free agent na si Ben Simmons, pero may mga teams pa rin naman nagkaka-interest sa kanya. Nasa 28 years old pa lang naman si Ben Simmons at halos 4 na taon ang nasayang sa kanya nung nalipat ng Brooklyn dahil sa injury. Sa 2017 NBA draft, number 3 naman talaga dapat ng Sixers na nakipag-trade sa Boston kaya nalipat sa number 1. Nakalusot pa sa Sixers si Tatum. Meron ding drop steal sa class na to si De'Aaron Fox, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, kahit kinapos na ngayon, Bam Adebayo, Malik Monk, Jarrett Allen, OG Anunoby, Derek White, marami pang iba. Ang napili ng Philadelphia si Markelle Fultz. Siya naman talaga yung best guard sa draft class noong 2017. Pero ang best rookie nung time na yon si Donovan Mitchell nang binuhat niya biglaan dyan sa playoffs, kaso nga lang natalo kay Ben Simmons sa Rookie of the Year. Si Markelle nagkaroon ng injury sa balikat kaya hindi makatira ng maayos. Sa loob ng 2 season sa Sixers, nakapaglaro lang siya ng 33 games na merong 7 points, 3 rebounds, 3 assists, 41 and 18%. Agad siyang binitawan ng Philadelphia sa 2nd taon na nalipat ng Orlando Magic. Doon may chance makabawi si Markelle, kaso nga lang walang tatalo sa injury. Consider na bust itong si Markelle Fultz after ng 8 season. Sa 2018 draft naman, si Luka yung consider na number 1 doon. Kukunin na sana ng coach kaso ayaw ng management. Kaya ang kinuha yung local player galing Arizona na si DeAndre Ayton na parang nakikinig pa to sa battle ni Looney nang sinabi niyang ipatato mo. Kasi pinatato talaga ni DeAndre Ayton yung dominaton, ang pinaka-dominanting player pagdating sa tato.
Nung una pa lang papasok kasi sa draft, iisa lang naman ang problema sa kanya base sa mga scout. Sa height niyang 7-footer at traditional big man pa, may average lang siyang 1 block per game. Sa isang taon niya sa college, namakyaw rin naman siya ng award. Sa karir ni Ayton sa NBA, meron siyang 16 points, 10 rebounds at 1 block per game. Mababa yung 1 block per game para sa isang player na 7-footer at traditional big man. Hindi siya naging all-star, hindi naging defensive player candidate or all-NBA defensive team member. Liability pa sa defense na agad din naman siyang binay-out ng Portland dahil sa problema sa kanya after ng 2 season. Ikalawang player na na-buyout na first overall. Hindi rin naman siya makukonsider na draft bust, underachieve pa pwede. Ng 2019, ang pinaka-hype pa kay Ben Simmons at ginawan pa ng ESPN na magpadala ng isang reporter sa New Orleans para i-cover lang si Zion. Kaso sayang yung budget nila dahil hindi naman naglaro agad si Zion nun. Parang eclipse lang din si Zion na player dahil paminsan-minsan lang din naglalaro. Siya din yung dahilan kung bakit minadaling i-implement yung play-in tournament sa bubble. Nung bago pa lang pumasok si Zion sa NBA, ang nakikitang problema sa kanya yung timbang na magkakaroon agad siya ng injury dahil sa 82 games. Ito yung isa sa mga content na ginawa ko dating nabash pa ako kaso nagkatotoo. Bago pa lang mag-umpisa yung 2020 season, nagkaroon agad siya ng torn meniscus injury. Nakalaro lang si Zion noon by January at malayo na agwat sa kanya ni Ja Morant. Naging pabor pa naman sa kanila dahil tigil laro dahil sa pandemic. Kaya na-invite ang Pelicans nun sa bubble. Doon agad in-implement ang play-ins na dapat 2022 pa gagawin dahil 2 games behind lang nun ng Pelicans. Kaso tulad ng inaasahan, hindi natapos ni Zion ang regular season sa bubble. Nang 2021 naman, naging all-star si Zion. Nang 2022, nagkaroon ng fracture sa paa, hindi nakalaro. Nang 2024, muntika na makalaro si Zion sa playoffs dahil naka 70 games, kaso na-injured siya bago matapos yung laro o regular season pala. May career average si Zion na 24.7 rebounds, 5 assists, 58 and 32%. Naging all-star si Zion, hindi ko siya makukonsider na base, malas lang talaga dahil inaabot siya ng mga injury. Sa 2020, dalawa kasi ang choices doon para sa number 1 overall, si Anthony Edwards at yung isa si LaMelo. Buti ang pinili ng Minnesota si Anthony Edwards dahil ito yung hindi nagawa ni Towns. Sa loob lamang ng 2 season na ipasok niya agad sa playoffs yung Minnesota. May career average si Anthony Edwards na 24 points, 5 rebounds, 4 assists, 44 and 36%. Isa sa pinaka-dynamic na player sa NBA ngayon at lagi siyang available na 95% ng mga games sa regular season nakakapaglaro siya. Noong 2021 shortened season, marami mga players noon ang na-injured pero si Edwards lang ang naka 72 games. Naging 3-time All-Star, 2-time All-NBA team member at na Ben Simmons dahil naagaw sa kanya ang Rookie of the Year na punta kay LaMelo kahit kulang na kulang siya sa laro nun. Sa 2021 draft class naman, ang consensus number 1 overall si Cade Cunningham. 6'6 na point guard pero dati ang build niya 6'8 point guard na napaka-rare sa NBA. Ang dati niyang teammate sa high school na si Scottie Barnes ang nanalo ng Rookie of the Year sa taon na yon. Kahit pa nag-average si Cunningham ng 17 points, 5 rebounds, 5 assists, 41 and 31%. Siya din yung isa sa mga player or number 1 overall pick na nadali ng sophomore jinx dahil sa second season niya nagkaroon siya ng injury na hindi niya natapos yung buong taon. Nakapaglaro lang siya ng 12 games na meron namang almost 20 points, 6 rebounds at 6 assists. Buti na lang hindi Achilles injury or ACL injury ang nakuha niya. Agad naman nakabalik si Cunningham noong sumunod na taon. Ang 2025 ang best season niya, naging All-Star at All-NBA team member. Nakakuha din si Cunningham ng max contract at isa sa highest paid player. Sa 2022 naman, ang player na iniintay na mapunta sa Lakers dahil si Paolo Banchero ang napili ng Orlando Magic. 2 out of 3 na first overall pick ng Orlando na punta na ng LA. Si Shaq at si Dwight Howard. Ikalawang youngest player sa history na nakapagtala ng 30 and 15 behind LeBron. Ikalawang taon niya naging all-star, nakapasok din sa playoffs. Kaso nga lang, 2 sunod na first round exit. Nagkaroon din siya ng injury sa ikatlong taon na natagalan bago makabalik. Si Paolo Banchero din, sa ikatlong taon niya or papasok ng ika-4 na taon, pwede siyang makakuha ng $247 million na contract extension sa Orlando Magic.
2023, wala nang introduction si Victor Wembanyama, ang sinasabing alien ng NBA, ang kauna-unahang rookie na napili bilang All-NBA Defensive First Team na meron siyang 21 points, 10 rebounds, 4 assists at 3 blocks per game. Ikalawang season pa ni Wemby, meron siyang career average na 22 points, 10 rebounds, 3 assists at 3.7 blocks per game. Nayari nga lang siya ng sophomore jinx dahil nagkaroon siya ng blood clot injury. Hindi niya natapos ang season. Bilang paghahanda ni Wemby sa third season, naging Shaolin siya sa China. Sa 2024 naman, si Zaccharie Risacher, ang player na galing din France. Nagkaroon siya ng mediocre average para sa isang first overall pick, 12 points, 3 rebounds, 1 assist, 45 and 35%. Sa last 10 na number 1 overall, siya ang merong pinakamababang average sa rookie season. Hindi pa nga lang alam kung magiging drop bust or isa sa worst first overall pick. Itong si Zaccharie Risacher. Sa 2025, si Cooper Flagg ang iniintay ng mga teams na nagpalaglag nga sa playoffs or hindi nagpaabot ng postseason kaso nadula sa Dallas. Expected na hindi to palalaroin ng matagal sa Summer League dahil nag-iingat din na hindi matulad sa ibang first overall pick na nagkaroon ng injury Summer League pa lang or kaya preseason game.